Ano ang tamang paraan para mabigyan mo ng space ang isang lalaki, lalong-lalo na kung kailangan niya ito? Parang maging resulta ay mamimiss ka ng sobra-sobra at babalikan ka. Iyan ang ating pag-uusapan sa video nito. Paano mo nga ba bibigyan ng space ang isang lalaki? Paano yung tamang paraan? Ano yung mga reasons kung bakit kailangan niya ng space? Dahil lang ba sa relationship nyo? Dahil lang ba sa nag-aaway kayo? Dahil lang ba sa meron siyang iba? At ano yung mga dapat mong iwasan? And of course, yung ways na dapat mong gawin para mamiss ka ng sobra. But anyway, humihingi muna ako ng favor nyo to hit that likes button para makatulong na din sa akin at sa channel na ito. So ano ba yung mga reasons kung bakit gusto niya or kailangan niya ng space? Lagi niyong iniisip na kapag lumalayo, na-pull away ang isang lalaki sa inyo or talagang nakikita niyo na gusto niyang space is akala niyo meron siyang iba. Akala niyo palagi ay nagiging less interested na siya sa iyo. Pero alam nyo ba na isang pinakamalaki na dahilan kung bakit kailangan niyang space or kung bakit dumidistansya siya ay dahil sa personal niyang dahilan. Malay mo, financially broke siya, may problema sa pamilya, may problema sa career, disappointed siya sa sarili niya, or in short, about sa kanya. Hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa relationship nyo. Saan? Palagi nyong iniisip yun, di ba? Pero, alam mo, ang isang lalaki, iba yan sa babae. Ang lalaki, pag meron niyang problema, karamihan sa kanila, lalong-lalo na if he is a man, gusto nilang sinasolo ang kanilang problema. Bakit? Kasi ayaw nila na nakikita nyong mga babae na he is weak, na parang kaawa-awa siya. That's the reason kung bakit ang lalaki, mostly sa kanila talagang tinatago or sinasarili yung kanilang problema because of they don't want na nagmumukha silang weak, mahina at problemado. Gusto nila na isolve nila yon. Gusto nila na maging okay sila bago humarap sa iyo or tuwing kaharap ka. Kaya inaayos nila yon. Okay? So, pangalawang dahilan ay of course dahil sa relationship nyo, maaaring nag-away kayo, mga misunderstanding, meron kayong mga bagay na hindi nagkakaintindihan, and of course, third party. Hindi natin yan maaalis talaga, okay? Pero ito ang good news. Kahit alin sa dalawang reasons na yan kung bakit gusto niyang lumayo, kung bakit siya nag-pull away, ang tips na may bibigay ko is effective kung paano mo siya bigyan ng space. So, ano ba yung mga iwasan mo kapag gusto niya mag-pull away, gusto niya ng space? Una, don't chase him. Kailanman hindi naging maganda or dapat na ginagawa sa relationship, lalo-lalo na kung nagpo-pull away yung partner niyo. Kasi, ang paghabol sa kanya, bumababa na nga lang yung value mo and gusto niya ng space. And very unattractive sa isang babae ang naghahabol, especially kapag kailangan niya ng space. Yun ang natural na ginagawa nyo, di ba? Kasi palagi nyo iniisip na meron kayong nagawa na mali. Palagi nyo iniisip na baka may kulang sa inyo. Palagi nyo iniisip na baka hindi ko masyadong ginalingan or hindi ko naibigay ito. Pahabol para baka sakaling hindi siya tuluyang mawala. Yan ang very common na mistakes na gagawa nyo kung saan iwasan nyo. Never ever na in-advise ko na habulin nyo siya kapag lumalayo siya or kailangan niya ng space. Iwasan nyo to. Number 2 na dapat yung iwasan ay don't get obsessed kung ano man ang dahilan ng kanyang pagpo-pull away. Iniisip mo na baka may iba na siya. Iniisip mo na baka may something about me, may something like this, may kulang ako sa kanya, baka hindi ko masyado ginalingan ang paggiling ko. That way, nai-stress ka, kakaisip, nade-depress ka, and nagre-result ito na magiging clingy ka sa kanya. Magre-result ito na habulin mo siya to confirm kung ano ba talaga ang dahilan ng kanyang space. Iwasan mo yun. Iwasan mo na ma-obsess. Iwasan mo na isip-isipin na ako kaya ang problema. It is okay na tanungin mo sa sarili mo, may nagawa ba? Pero, ang tinutukoy ka dito is that ma-obsess ka na kasi ma-undergo ka ng anxiety dyan. Mai-stress ka dyan. Iwasan mo na, tigilan mo nang isipin. Dahil hindi niya yan, mababago ang situation. Okay? Ang point lang dito is kailangan niya or gusto niya ng space. Kaya siya nagpo-pull away. And number 3 na iwasan nyo ay don't beg, don't plead, and don't threaten him. Huwag mo siyang takutin. Huwag kang makaawa na mag-judge siya sa'yo.
At wag mo siyang tatakutin na sabihin na kapag lumayo ka, tignan mo, hindi ka na makakabalik sa buhay ko. Kapag lumayo ka, tignan mo, subukan mo lang lumayo. Hindi mo na makikita yung mga anak mo. Never ever do that. Kasi it will not help. And of course, lalo na magmakawa sa kanya. Please. Lagi kang nagte-text, lagi mo siyang tinatawagan, imbis na sinabi na nga lang na ayaw na, or gusto niya muna ng space, gusto niya muna ng manahimik, lagi ka pa rin nagte-text sa kanya. Tigas talaga ng ulo mo, no? Tigas talaga ng ulo mo. Tarap mong hampasin ng kaldero, ano? At bilang respeto na din sa gusto niya na mangyari, bigyan mo siya ng space. Okay, so, ano ba ang dapat mong gawin sa situation na ganyan? Ano yung tips ko? Meron na akong 3 na may share sa inyo. 1. Get your fears under control. Hindi lang sa relationship, kundi sa buhay natin. Kasi tayo, ang akala natin, kinokontrol tayo ng ating isip. Kung ano nung naisip natin, akala natin palaging tama. Yun na yun. Pero, ang katotohanan, kontrolado mo dapat ang isip mo. Kontrolado mo ang takot mo. Wag kang palaging natatakot na tuluyan siyang mawala, tuluyan siyang mag-pull away, tuluyan siyang hindi na babalik sa'yo, tuluyan siyang mapunta sa iba, or baka naman ang gagawin niya sa buhay niya. Dapat i-control mo ito kasi wala namang mangyayari dyan talaga eh. You need to control yourself. Bakit napakalaga nito? Kasi kung kontrolado mo yung fear mo na mawala siya, matutulungan para maging kalmado ka, para makapag-decide ka, makapag-isip ka ng tama. And kapag kasi palagi kang natatakot na mawala yung isang tao sa buhay mo, lagi kong sinasabi sa inyo, yung tao na yon ay hindi siya natatakot na mawala ka. Bakit? Eh nagiging clingy ka eh. Mas lalo kang naghahabol eh kapag palagi kang natatakot na mawala siya. Di ba ba? Palagi kang gumagawa ng mga ways para hindi siya mawala, para mapansin ka lang. Get your fear under control. Kontrolado mo yung mind mo. Okay? Kung merong makadarating na mga kung ano-anong iniisip mo, baka andun na, ginagawa na nila yung ginagawa nyo dati. Shoot lang. Hindi yan totoo. Doon ka, hindi. I am control of myself. Hindi yan totoo. It will help you para maging kalmado, para makaisip ka ng tama. And number 2 na dapat mong gawin is that just give him space bilang respeto. At yun ang tama. Bakit? Kailangan niya ng space. Bakit hindi mo yun ibigay sa kanya? Napapansin nyo ba na kapag gusto niya ng space tapos hahabol-habol ka, andyan ka pa din palaging natitext sa kanya, na palagi mong sinasabi sa kanya na tandaan mo, dito lang ako, may girlfriend ka dito, lagi kang tumatawag sa kanya. Alam nyo kung saan siya babalik. Hindi mo kailangan i-remind nyo ng paulit-ulit sa kanya. Hindi mo kailangan na palagi siyang tinetext. Hindi mo kailangan na palagi siyang tinatawagan, kinukulit, kinukumusta palagi. Kasi ang kailangan nga niya ay space. Ang mahalaga, nagsabi ka lang sa kanya na dito lang ako kung kailangan. Kung handa ka nang makipag-usap sa akin, andito lang ako. Alam nyo, ganito kasi yan. Ang babae, kapag meron silang problema, kayo, kapag meron kayong mga problema, kapag meron kayong mga, alam nyo na, pinagdadaanan, gusto nyo na palaging nakikipag-usap sa iba, ino-open sa iba, sinasabi sa iba, di ba? Pero hindi ganyan ang lalaki. Lalo-lalo na if he is a man. Ayaw nila yun. Gusto nilang sinosolo nila. Gusto nila na mapag-isa, or gusto nila mag-unwind, gusto nila na mag-restart ng kanilang utak. Lalo-lalo na kung personal nilang problema yon, na bankrupt sila, na lugi siya sa kanyang negosyo or sa kanyang gagawin, or naalis siya sa kanyang trabaho. Sometimes may mga bagay na wala ka na talagang magagawa, kundi siya lang yung may magagawa para sa sarili niya. Ano ba yung mga ginagawa niya pag gusto niya ng space? Wala. Sometimes wala siyang ginagawa. Kaya ng lalaki na isang oras na walang iniisip, walang ginagawa. Kaya ng lalaki yun. Sa babae, hindi nila kaya ata yun eh. Never. Pero ng lalaki, kaya nila. Kasi in that way, nai-stable nila yung isip nila, nare-refresh nila ang sarili nila. Or nag-online games sila, nag-hangouts, naglalaro kasama ang ibang mga kaibigan. Kapag ganyan siya, wag mo siyang kukulitin, wag mo siyang pe-personalin na mas mahalaga pa yung mga kaibigan, mas mahalaga pa yung ganyan sa akin. Oh, of course, meron kang karapatan doon. Pero sometimes, kailangan ng lalaki ng space. Kailangan niya mga pag-isa, kailangan niya ng ibang tao, hindi lang palaging ikaw. So, kapag ganyan siya, bibigay mo lang sa kanya. And in that way, natutulungan mo siya. Just give him space. Kapag siya naman yung tipo ng lalaki na nagpupul away daw para habulin mo, or ikaw yung tipo ng babae na lagi mo inisip na baka gusto niya lang magpahabol, kaya siya medyo lumalayo, nagkakaroon ng space, so gusto niya ng space, baka nagpapahabol lang yan. Alam mo, kapag ganon yung lalaki tulad ng iniisip mo, he is not a man, he is a boy. Kasi ganon yung mga boy na magpapahabol, di ba? Nagpupul away kunwari para habulin mo. Walang lalaki na naggaganon. Except kapag
magaling siya ng mind games, mind control. Pero if he is a man, talagang meron siya pinagdadaan. He needs space. Okay? And number 3 na dapat mong gawin ay first, mag-focus ka na sa sarili mo for the meantime. Alam mo, ang space, healthy yan eh. Diyan nyo ginagather muli yung sarili nyo, diyan kayo bumabalik muli sa buhay nyo, sa sarili nyong buhay. Kaya kapag kailangan nyo ng space, kaya kapag nagpo-pull away siya, mag-focus ka muna sa sarili mo. Mag-enjoy ka muna sa sarili mo. Isamantalahin mo na yung moment na yon. Okay? Mag-enjoy ka muna din kasama mga kaibigan mo, ganun. And kapag na-realize na ng lalaki na okay na siya, kapag na-realize na niya na kailangan ka na niya, babalik at babalik yan. Kaya focus ka muna sa sarili mo, and in that way kasi, maiwasan mo ang palaging napapaisip ng kung ano-ano sa kanya. Kasi ganun ang babae, di ba? Yun yung dapat nyong kontrolin, kung ano-anong iniisip nyo, kung saan wala naman talaga eh. Okay? Ayan, so mag-focus ka sa sarili mo. And alam nyo, kapag nagawa nyo itong mga binigay ko sa inyo, kapag naiwasan nyo itong binigay ko sa inyo, masasabi nyo na sa sarili nyo na isa kayong matured na magmahal, matured sa isang relationship at matured na tao. So that's it for today's video, at kapag nagustuhan mo to, huwag mo po sanang kakalimutan na paki-hit po yung likes button at paki-share po ito para mas marami pang makakaalam. So that's it. Paalam mga katabay, and ingat po kayo palagi. God bless.